for Hannah and Marian. You've been observing each other, you've been performing together. What do you think are her individual strengths and weaknesses, and vice versa? As performers, kasi versus kayo. Ano yung lakas ni Hannah, ano yung kahinaan niya? Ikaw naman, ano yung lakas ni Marian? Kaya siguro. Marian, ano ka lakas? Sige, sabay-sabay. What are Hannah's strengths and weaknesses as performer? Well, knowing Hannah for almost 5 years na, talagang total performer talaga si Hannah. So yung strength niya ay sayaw, yun yung weakness ko. Pero through the years, talagang tinulungan din ako ni Hannah. Sa weakness ko na yun. So, ikaw, ano ang strength ko? Hannah, ano sa tingin mo yung strength ni Marian at weakness? Ito talaga hindi lang ako ang nakapansin. Si Marian yung bumibirit na akala mo, literal na humihikab lang siya. Yung walang react. Hindi, walang joke. Ganun siya kumanta na parang pipikit niya lang siguro konti, pero hindi mo makikitang nahihirapan siya. Yun yung isa sa mga strengths niya. And also yung runs, kapag nag-runs na yun si Marian, talagang ako gusto kong mag-bow sa harap niya. Ganong level. Kasi yun naman ang isa sa mga weakness ko na tinuturuan niya rin ako minsan. Ganon ka-healthy. Masasabi ko na ganun ka-healthy yung relationship namin. Hindi lang sa amin ni Marian, kundi sa amin lahat. Kasi we share ideas. Kapag alam ko mahina ako dito sa part na to, magtatanong ako kung sino yung magaling dito. Magpapaturo ako. And we really help each other. Second question. If there is one song na gusto mo kantahin ni Marian sa concert na wala pa sa repertoire niyo, at ito naman Marian for Hannah, isang kanta na gusto mo kantahin niya na wala pa sa current repertoire niyo. Ano po? Wala pa sa list na repertoire niyo. Okay. Hindi pa nakanta. Hindi pa nakakanta. Ano gusto mong kantahin ni Hannah sa versus na first time niya kakantahin? At ikaw naman, Hannah, ano gusto mong kantahin ni Marian? It's a lovely question. The first time niya kakantahin. That's a lovely question. Hirapan mo na. Ano kaya? Yun nga, wala na akong question sa taas ng boses niya eh. Oh. Gusto ko siyang makitang mag-perform, mag-sing and dance. Kasi alam kong, hindi, alam kong kaya niya. Totoo to, kapag Sing and dance na J-Lo, Beyonce. Beyonce, lagyan na natin Beyonce yan, kaya niya yan. Lalayo pa ba tayo? Oo, kaya niya yan. Ako feeling ko talaga, malakas ang loob ko na sabihin na kaya ni Marian gawin yun. Marian naman. Ang dami kong gusto ipakanta sa babaeng to. Sino artist? Yung kung ikaw Beyonce, anong gusto mong pakanta sa kanila? Ako parang, kasi yung boses ni Hannah sobrang, parang Black American, no? Parang diba talaga? Parang Beyonce, Jennifer Hudson level. So siguro ang first na naisip ko, a change is gonna come. Alam mo yun lang. Okay, aralin niya dapat. O, aralin mo yun, ha? Pero yun, parang pang gospel na mga songs ang gusto kong ipakanta kay Hannah. Diba? O, sabi ka pwede. So ayan po, Beyonce at Jennifer Hudson. Ang aabangan natin sa versus kung papapamalas nila yan. Okay, thanks. Alright, can we have another question please? Meron kang ipapakanta sa kapwa mo artist in your concert na hindi pa nakakanta. Anong kanta yun? Hindi pa nakanta ever. Dito sa show. Hindi pa nakanta sa concert. Hindi pa nakanta sa concert. Wait lang. Ang ipapakanta ko kay Chloe ay, Phantom of the Opera. ay si Thea muna. Yung papakanta ko kay Thea Bisaya song. Ay, oo nga. I challenge you. Kasi si Thea nung simula ng friendship namin, naging siya, gusto niya matuto mag-Bisaya. So Marunong na gusto, siya. marunong na siya mag-Bisaya konti. Pero gusto ko makarinig sa kanya ng Bisaya song. I think it would be amazing. For Chloe naman, gusto ko i-highlight niya yung whistle niya. Kasi nag-whistle po talaga si Chloe ng walang pahirapan. So, Mariah Carey or mga ganun. How about? Ako naman siguro for Ate Jessica. Kasi lagi nandun eh. Laging palaban yung So, siguro gusto ko naman makarinig ng Moira, gano'n. Iyak siya. Soft lang. Soft lang, mga gano'n. Sampon! Chill lang. Nanginginig something. Mga something. Ano yun sa Arlena? Or Juris, mga ganong song. Kay Chloe naman, same kasi with Ate Marian.
alam ko na kaya niya sumayaw. Pero parang yung kulang lang is yung tiwala sa sarili. So, gusto ko makita sa kanya na, I think, Ariana Grande. Alam ko na kaya niya yun ang vocals eh. Kukulab na tayo. So, yun, I think, more for versus. Chloe naman. Chloe? Actually, parang medyo same ng thought kay Jessica yung kay Kuya. Na, kasi si Ate Jessica, kasi lagi... Pera ako? Ganon? Binipilit ka kasi lagi ka nandun, no? So gusto ko marinig yung soft side mo, yung heart mo. Gusto kong... tsaka diba na parang na-mention mo sa akin, hindi ka masyado kumukulot. So, I challenge you to do an R&B song. Yes! Sige. For Thea naman, alam naman natin si Thea na very soul kung kumanta. And there's just another edgy side eh. So, gusto ko naman marinig sa kanya. Siguro, ay yung opposite no? Mga opera. Ayun nga, mga soft side din. And of course, siguro, anong song? Back to you. Ano yun? Basta yun, no? Sana gets mo. Mga chill. Mga chill songs para mga folded, yeah. Okay, So, yun po. Alright. Ay yung greatest influence niya sa music. That's a nice question. Dami. Yung number Ikaw na one. lang. Ikaw na. Virgin Stone. Sabi ko na. Sige, let's start with Hannah. Influence. Lakasan mo. Si Jessica Villarreal. Isang influensya. Maliban kay Jessica. Sabay lang tayo. Hindi, ito lang ang... Hello? Tao po. Ayan, okay. Ito lang ang weird sa akin kasi growing up, yung mama ko, hindi niya ako hinahayaang isang artist lang ang pinapakinggan ko. Isa lang ang gusto kong ma-achieve na style. Iba-iba ang binibigay niya sa akin. Pero sa naaalala ko, ang pinaka gusto ko talagang artist, singer is si Whitney Houston. Yun talaga ang inaral ko talaga na maging buo yung boses ko para lang makanta ko yung mga songs niya. Kala ko ba Pussycat Dolls? Isa din yun. Pero yun talaga, isa sa mga diva is si Whitney Houston. Ako naman po, actually, lahat na nga siguro ng mga biritera ng artist, Whitney Houston, Celine Dion, kung sa OPM artist naman, syempre si Ate Reg, Ate Regine, si Miss Lani, ayun, parang mga techniques nila, kumbaga, parang nagagaya ko rin nung bata pa ako. So, hanggang ngayon, parang na-apply ko pa rin yung mga technique ng ating mga divas, like Miss Reg, Miss Lani. So, sino pa ba? Si Beyonce, syempre. Jennifer Hudson. Yun lang naman po. Jess? Ako naman po, pag nung kabataan ko po kasi, si Celine Dion talaga ages yung pinaaral sa akin ng papa ko. But when you, yung lumalaki ka na, madami na yung experience mo sa pagkanta, parang nag-iiba yung gusto mong style. So pag may narinig ka na ibang singer na parang gusto ko yung atake niya, gusto ko yung style niya. So, naging Regine din, Miss Lani. So ako, wala akong specific eh. Parang minsan din kasi sa kanta na gusto ko din kantahin. So, yun po yung sa akin. Kaya? Ako, I guess, kasi isa sa pinaka-formative memories ko when it comes to music is nung binalan ako ng mom ko ng DVD ng Annie the Musical. So I would say si Miss Lea Salonga talaga yung parang isa sa look up to ko when I was younger. And I think she really inspired me to take the track that I'm moving forward into now. So yes, I guess Miss Lea. And also, naalala ko din si Miss Sarah Geronimo talaga. Kasi pag nakikita ko siya na nagsising and dance noon, parang grabe, sobrang
nakikisabay ako na kunwari, nagko-concert din ako sa loob ng bedroom namin, gano'n. So, ayun, those two. So, Ako naman, I grew up with sa music ni Sarah Geronimo. Kasi yung parents ko, fan talaga sila ni Sarah G. So, ever since, doon din talaga ako lumaki sa music ni Sarah Geronimo. At naalala ko pa yung kwento ni Mommy na after ko daw maligo ng 2 years old ako, parang tumutong daw ako sa lamesa habang nagpe-play yung music, mga songs ni Sarah G. Sinasabayan ko yung song niya. As if I'm performing. Sample na 2 years old. So, bukod po kay Miss Sarah G, greatest influence ko rin po si music and sa Kitat, si Miss Eugene Velasquez, Marisa hindi daw makinig. Si Ate Katina Delard. malaki po rin influensya talaga niya. Yes. Kasama pala siya. Kasama yan. May space po dito sa... Suklay diba pa lang yan? Suklay di ba pala ako? Oo, I'm a huge fan. And I think malaki influensya ni Miss Sarah dahil naging coach pa rin siya. No? Yes po, kaya nung nalaman ko po na, nung nakita ko po na umikot siya for me, I'm very, very happy na hindi ko po talaga ako makapaniwala na finally, na naging part ko ako ng Team Sarah. Sige ko lang, ano yung best advice or sinabi sa'yo ni Sarah as a coach for the benefit of our members in President? Lagi niya po kaming nire-remind na always sing from the heart. Kahit gaano pa kataas yung kaya mong abutin na notes, always sing from the heart. Thank you so much. And of course, Miss